Ay, nako. Ng ating, bakit di ko nailagay dito? Bad trip to, Hindi ko nailagay. Totoo ba to? Hindi yan. Hindi ko nga nailagay. Wait lang po, wait lang. Ilagay natin. Hindi ko nailagay yung ano ni BP Sara Duterte. O yan, ilagay lang natin, Wait lamang po. Ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nadamay ang Wait lang. Kasi sinagot ni BP Sara at meron siyang tila pahaging sa may banat siya sa mga kapulisan natin. Hindi natin alam, So tingnan natin kung ito ba ay yan. Wait lang. Wait lang po, Huwag magagalit, Pag magalit, umuwi na. Huwag na itigil nyo na yan. Tuloy. Naku lang po may karapatang magalit sa channel ko. Hindi, biro lang. Biro lang. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nadamay ang ilang bata. Nako. Hit naman ng PNP. Grabe naman yung title ng News 5 talaga, Mainit ang ulo ng News 5, Ang dinidiscuss niya, sinabi ni BP Sara Duterte na huwag niyong gamitin ng dahas dahil may mga bata. Ang title ng News 5, gumagamit ng bata? Kasi yun daw So ano yan dalawang side yung tinanong. Si BP Sara Duterte at yung kapulisan. Okay? Ang sabi ni BP Sara Duterte, wag mong gamitin ng wag nyong gamitin ng tawag doon puwersa o wag masyadong abusado. Basta ganun yung side ni BP Sara Duterte, mapayapa yung pagbigay ng warrant. Ang side naman ng kapulisan, ginagamit ang mga bata na pangharang. Ano pinili ng TV5? Diyan pa lang malalaman mo na talagang tulonggis, di ba? Mga supporter ng pastor ang nagsama sa mga bata bilang panangga sa mga pulis. Pero pinairal pa rin daw nila ang maximum tolerance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kinwestiyon na rin ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at arestuhin sana si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao nitong Lunes. Giit ni VP Sara, dapat daw tiyakin ng mga otoridad na nire-respeto nila ang mga inosenteng sibilyan. Kung mag-implementa mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon-ana, kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala takibaluon sa epekto sa ilahang pagdako. Una nang tinawag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na excessive at unnecessary force ang nangyaring raid. Si Digong ang tumatayong property administrator ng KOJC. Pati si Senator Amy Marcos, personal daw nakita ang... So, ito nga yung sinabi ni VP Sara na wag masyadong wag naman ganyan, wag naman po kayo... kasi this is a simple serving of warrant. Okay? Una-una, you only use excessive force kung tatanggihan yung ipaserve yung warrant. But always remember, this is not the first time it happened na nag-serve sila ng warrant. Pangatlong beses na po ito. Walang problema dun sa una, sa pangalawa, walang problema. And yet, on the third day, o the third serving of warrant, bakit nila binitbit ang SAP, ang SWAT, dalawang batalyon na ginamit nila just to serve the warrant? Doon pa lang, talagang talo ka na sa korte niyan. Diba nakapag-serve na kayo ng dalawa? Nagka-problema ba kayo? Hindi ba kayo pinapasok?
pinapasok kayo, di ba? O bakit this time, magdadala kayo ng sobrang dami? Second, meron bang katuruan o eksperyensya o karanasan na masasabi nating merong violence ang KOJC? Merong ganon? O violente mga taga KOJC? Wala. Alam mo, makikita mo naman yan even sa mga preaching. Kung ang isang grupo ay nagtuturo ng violente, ano ibig sabihin nun? O, pag tayo, inape, papalag tayo, lalaban tayo, magdedeklara tayo ng gera. May ganun ba? Paulit-ulit sa pangangaral ni Pastor Kibuloy na mahalin ang kapwa. Wala ho siyang itinuro na ganun. Naintindihan natin? So, ibig sabihin, ano yung pinagbabasihan ninyo na dapat kayong magdala ng SWAT, SAP na 2 batalyon? Kung meron, abay pakinggan natin. Kaya lang parang wala eh. Wala naman no, even if maraming sinasabi nila, maraming taga-suporta. Una-una yung mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy, karamihan dyan, kabataan, karamihan ho dyan, mga kababaihan. May nakita ka ho ba kayo dyan na wala? Na yung parang mga sanggano? Wala. Bawal nga ang pangit dyan eh. Ay, hindi, joke lang po, joke lang. Diba? Oh. Bawal ho ang pangit dyan. Bawal ho yung dyan. Lahat ho dyan matitino naman ng mga tao. Hindi ko maintindihan saan nila nakuha yung ganong klaseng eksena. Nangyari, nataon daw na nasa Davao siya nang salakayin ng mga pulis ang mga ari-arian ni Kibuloy. Ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Nakita ko yung 2, 3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Davao City naging pawang war zone. Iginiit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang operasyon. Katunayan, maximum tolerance pa raw ang pinairal nila. Yan ay kahit maximum tolerance. Kagabi, may ipinakita tayong video, di ba? Yun daw ang definition nila ng maximum tolerance. Yung hinahatak, sinusuntok, yun daw ang maximum tolerance. Eto tandaan ninyo, kinuha yun doon sa loob ng bakod, inilabas. Yun daw ang maximum tolerance. Yun daw po ang mapayapa. Doon pa lang sablay na sila eh. Tama yung sinabi ni Senator Amy dito na nandun daw siya sa Davao, 2 helicopter ang ginamit pa. As if naman, malabo ho eh. Anong terorista po ba hinuhuli natin? Terorista po ba ang hinuhuli natin? Hindi ho eh. Ito ho'y pastor na nagtuturo ng maaring hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, pero ito'y nagtuturo ho ng pag-ibig. 'Di ba? Hindi ko nga maintindihan anong klaseng basihan ninyo para masabi ninyong kailangan ng puwersahin to. Hindi naman pumalag sa inyo. Kita nyo nga, napahiya pa kayo, binigyan pa kayo waxis. Pinakain pa kayo. Pinakapi pa kayo. Di ba kunwari, tinawag kang bomba queen, bomba king, ganun. Naguhubad ka. Kaya nga hindi tawag dyan bomba, pinaliliguan lang sila. Kasi hindi ka naman mabobombahan dyan
O, pakita natin ha. O, ayan yung sinasabi ng ano. Na hindi overkill ang kanilang operasyon. Katunayan, maximum tolerance pa raw ang pinairal nila. Yan ay kahit nakuhanan sa video ang pampubomba sa kanila ng tubig ng mga taga-support. Tinatawanan nga sila ng mga pulis dyan eh. Hindi, nakita ko yung isang video, tumatawa yung pulis eh. Sabi na tayo, itong mga to halatang hindi marunong sa Hindi siguro, sabi nila ng mga pulis, hindi marunong tong KOJC, no, mga disperse ng crowd o mag-disperse ng mga tao. Kasi nung nagbomba sila, parang mas masarap pang maligo eh. Kesa sa, alam mo yung, kesa sa umiwas ka dun sa tubig, parang ang sarap nito, ang lamig ah. Tapos yung masarap maligo ng ganyan ha. Yung ganyan yung tubig. Ricky Beloy. Recognizing the high profile status po ni Pastor Ito naman kapatid ko. Ricky Beloy at itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanyang mga followers ay minakapat po ng PNP yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga staff. Hindi po sila gumante at naging mahimlahon po sila. Sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay hindi po sila gumalaw po doon. Kinondena rin ng Tingnan mo na. Kung talagang may intensyong manakit o di kaya may intensyon na bombahin, hindi mauubusan ng tubig yan. Eh yung kuryente nga ng KOJC, kayang pailawin ng buong Davao eh. Hindi maubusan ng tubig yan. Eh kaya lang kasi hindi naman po talaga yun ang intensyon nila na bombahin o anuhin. Kasi ito, buti nga ganyan lang ginawa nila eh. Imaginein mo imagine nyo na lang na may lumusob sa inyo 2 batalyon sa bahay ninyo. Ano magiging reaction mo? Tapos hinahanap sa iyo si Tebes, hinahanap sa iyo si Bantag, di ba? Na sandali, pakita muna ng warrant ninyo. Asan na yung warrant? Eh ang tagal na tinatanong dito yung warrant. Kaya nga papansin ninyo, madilim pa yun eh. Yung nangyaring kumusyon na yun, madilim yun. Kasi mga alas 3 o alas 4 ng umaga yun. Wala pa yung nagdala ng warrant. Ibig sabihin, nambulaga talaga sila. Ikaw nga naman, nandoon ka, mabubulaga ka ng ganyan na wala man lang pinipresenta sa'yo. Di ba mali yaman yun? Oh, doon pa lang sablay na sila eh. PNP ang paggamit umano ng mga bata bilang pangharang nang sumalakay sila. Gumamit noon ng bata, wala talaga sa hulog tong tagapagsalita ngayon ng PNP. Wala talaga sa hulog. Alam mo kung bakit? Ha? Eh kasi nga po, una-una, marami talagang bata dyan. May tirahan dyan eh. Tuwan-tuwa nga sila Coach Oli dyan tsaka si Boss Dada, lalo na pag lumalabas yung mga taga-Ukraine eh. Hindi ko alam pati yung iba pa mga vlogger na nagpupunta dyan. Pag lumalabas na yung mga taga-Ukraine, yun talaga ini-interview araw-araw. Hindi, totoo. Marami talagang bata dyan. Kaya nga tuwan-tuwa si Jay Guevara nung pumunta siya dyan eh. Yung mata niya talaga masyadong malikot eh. Naghahanap na mabibiktima. Sabi ko, Jay Guevara, wag kang ganyan. Ito'y banal na lugar. Naghahanap ka na naman na mabibiktima dyan na bata. Hiling mo talaga sa bata. Hindi totoo naman talaga, marami po talagang bata dyan kasi may eskwelahan dyan, may tira, may parang dorm dyan ng mga bata at nung lumusob sila, morning prayer yon. Karamihan na nagpupunta sa morning prayer, di ba napansin ninyo? Nung nagkaroon kami ng event dyan, puro bata nandun, karamihan na mga teenager kasi nga po, sila po ay talagang nakatira doon, yung iba, tapos pag meron gathering sila yung aktibo, yung mga youth nila dyan, morning prayer yan eh. Parang tinatawag yan sa doon naalala ko doon sa dating church na inatinan ko eh. Ano yan eh, ano ba tawag dyan? Dadon. Hindi Dadon.
Ano bang tawag doon, Mocha? Yung doon ng sinasalubong yung umaga ng panalangin? Ayun, Don't Watch. Yun. Don't Watch ang tawag doon. O, yun. Nagpupunta pa ako dati doon tapos pag tapos na pag-amen ng pastor, nagigising na ako. Joke lang. Oo. So sa kanila meron din silang ganyan. Devotional prayer nga lang ata ang tawag nila doon. So ibig sabihin nun, talagang mga bata, sila kasi yung mga aktibo eh. Alam mo naman, pag mga bata, mga aktibo yan, di ba? O kaya may mga bata, hindi ibig sabihin sinangkalan yung mga bata doon. At alam mo, yung mga bata dyan, sobrang mahal na mahal nila si pastor. Di ba? Kung maalala nyo doon sa anniversary, nagpakain pa sila ng mga bata dyan. Ang dami mga bata. Ganyan no talaga dyan. Kaya nga pansinin nyo, no, every birthday ni pastor dyan, ginagawa niyang parang Disneyland dyan KOJC. Kasi marami ho talaga silang mga bata dyan. Nako, no, grabe ho. No, ito, tuloy. Sa Glory Mountain, mabuti na lang daw at walang nasaktan sa nangyari. Nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin. Tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. Sa kabuuan, 6 ang dinala. Tingnan mo yung mga suot nila, oh. Full battered gear talaga eh. Sa ano lang eh, etong mga ganito. Tapos pastor yun ha. Alam niyo ba kung ilang taon na si pastor? 70. Mahigit na. 70. Ibig sabihin nun, ang haba na ng panahon niya na wala ho siyang record of being a violent man. And yet, ganyan ang treatment na ginawa. At the same time, pangatlong beses na yan. Una at pangalawa, wala si pastor dyan. Ano to, babalik siya dyan sa pangatlo para mahuli siya? Doon pa lang medyo malalaman mo nang hindi talaga ang purpose hulihin si pastor dyan. Ang purpose talaga niyan, takutin. Ako nga, isang ang analyzation ko dito. Ito ay nagsisimbolo na any religious organization that would try to fight against the government, ganito ang mangyayari sa inyo. O, di ba? Sa tingin ko, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ginawa yan. Kasi sinampulan na nila yung mga politiko, mga political leaders, pumapalag kayo, ganito mangyayari sa inyo. Masususpende kayo, matatanggal kayo. Gigising lahat ng kaso ninyo. O, sa mga media na nagsasalita, ma-SMNI kayo. Sa mga vlogger na pumapalag, mababanat ba kayo? Kakasuhan, ibig sabihin, ganun. At sa mga religious organization, maki-KOJC kayo. Yun ang sa tingin kong ginagawa ng pamahalaan na ito para talagang alam mo yung matakot kung sino man ang papalag dun sa kanilang plano na manatili panghabang buhay. Hindi, yun ang sa tingin ko talaga eh, di ba? Oh. Yung mga nagko-comment, pasensya na, hindi ko mabasa. Yun ako. Yun. Tuloy. Sa presinto dahil sa pag-atake sa mga pulis. Pinakawala naman sila kalaunan pero desidido ang PNP na magsampa ng reklamo. Ang kampo naman ni Quiboloy, sasagutin din niya ng kontrademanda. Lalo't illegal daw ang pagpasok ng mga pulis sa mga ari-arian ng pastor.
There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest. There is also a probable violation of Article 132, which is interruption of religious worship. The destruction of the fence can also constitute as malicious mischief. Nako. Nang tanungin naman ang abogado kung nasaan ang pastor, sinabi nitong hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa si Quiboloy. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty. But I communicate with his leaders every day. Dito nasunog yung tatlong ano na yun. Kung hindi kayo nakapanood sa video ko kahapon, yan tatlo na yan, nasunog yan eh. Hanggang ngayon, nagpapahid pa ho yan ng petroleum jelly. Panoorin nyo sa video ko kahapon yan. Shoutout kay Dang at Ivor. Hello from UAE. Naku, palakpakan. Yurik Montenegro. Palakpakan. Are you a lawyer? Oo, dyan nadali siya. Let's cut the cake into half. Ngayon nga, balita ko hanggang ngayon, pinag-uusapan pa nila yung pagkasunog nila eh. Sabi siguro nila sa isa't isa, next time nga, mga tol, mga tropa, mag-research muna tayo. Nagmukha tayong kahapon eh. Unlearned. Naku, tuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga Ayan panoorin pa natin